Ang video na inyong nakikita ay isang karaniwang pagbati na ginagawa ng magkasintahan para sa Valentine's Day. Makikita ang dalawang magkasintahan na tila perpektong nagsasama na talagang kaiinggitan ng lahat. Kumbaga, you and me against the world. At masasabi mong sila ay tunay na soulmate. Ngunit pinapakita rin sa video ang isang madilim na katotohanan na hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo. Madalas, ito ay isang malaking pagpapanggap na minsan ay umaabot sa suktulan na nagiging sanhi ng pagwakas ng isang inosenteng buhay. Sa kasong ito, paano kaya natulungan ng social media ang pagresolba sa nangyari sa kanila? Tinulungan nga ba ng mga magulang ng suspect na pagtakpan ang lahat? At ano itong liham na mula pa sa magulang na naglalaman ng pahayag na sunugin matapos basahin? Si Gabriel Venora Petito o Gabby ay isinilang noong March 19, 1999. Ipinanganak at lumaki sa Blue Point, New York. Siya ang pinakamatanda sa 7 magkakapatid, kabilang na ang kanyang mga half-sibling. Noong 2013, lumabas si Petito at ang kanyang mga stepbrother sa isang music video na may layuning magtaas ng kamalayan tungkol sa karasang dulot ng armas sa Amerika. Noong 2017, nagtapos siya sa Bayport Blue Point High School. Ito ay sa Bayport, New York, kung saan nakilala niya si Brian Christopher Laundrie. Mula September 2017 hanggang January 2019, nanirahan siya sa Carolina Beach, North Carolina, kung saan nagtrabaho siya bilang isang hostess at kitchen staff sa isang restaurant sa malapit na Wilmington. Nag-apply siya sa Cape Fear Community College, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pag-aaral. Nagsimulang mag-date sina Gabby at Brian noong March 2019 at kalaunan ay lumipat siya sa bahay ng pamilya Laundrie sa Northport, Florida. Magkasama silang nagtrabaho sa Publix, kung saan siya ay isang pharmacy technician habang si Brian naman ay nasa grocery department. Pareho nilang iniwan ang kanilang trabaho na magsimula ang COVID-19. Noong huling bahagi ng 2019 at unang bahagi ng 2020, nag-road trip sina Gabby at Brian mula New York hanggang California. Sa kanilang paglalakbay, bumisita sila sa iba't ibang sikat na destinasyon tulad ng Las Vegas, Yosemite National Park at sa Pismo Beach. Noong March 2020, pinagdiwang ni Gabby ang kanyang kaarawan sa Nokomis, Florida. Noong June 2020, bumisita sila sa Soap Creek, Georgia at sila ay nag-engage noong sumunod na buwan. Noong December 2020, bumili si Gabby ng isang 2012 Ford Transit Connect van na kanilang kinonvert bilang camper van para sa kanilang susunod na road trip. Upang makaipon para sa biyahe, nagtrabaho siya ng 50 hours kada linggo sa Taco Bell habang nagtatrabaho rin bilang isang nutritionist. Samantala si Brian ay nagtatrabaho sa isang organic juice bar. Mahilig si Gabby sa arts, yoga at vegetarian lifestyle na madalas niyang ibinabahagi sa kanyang YouTube at Instagram. Sa pamamagitan ng kanyang social media, dinokumento niya ang kanyang mga paglalakbay at mga pang-araw-araw na karanasan. Ang kanyang masayang presensya online ay kalaunan naging sentro ng isang trahedya na kumulat sa buong mundo. Noong July 2021, sinimula ni Gabby at ng kanyang fiancé na si Brian ang isang cross-country road trip sakay na kanyang puting van. Layunin nilang i-document ang kanilang paglalakbay gamit ang kanilang YouTube channel. Sa panlabas, parang isang pangarap na adventure ang kanilang ginagawa. Pero sa likod ng mga ngiti sa kanilang mga larawan, may madilim na lihim na unti-unting malalaman ng lahat. Ano nga ba ang mga ugat ng mga pangyayari bago ang matilim na trahedya? Noong July 2021, magkasamang nilibot na magkasintahan ang iba't ibang national parks sa Amerika. Sa social media, tila masaya ang kanilang paglalakbay, ngunit may mga hindi pagkakaunawaan na unti-unting lumalabas. Noong August 12, 2021, sa Moab, Utah, isang saksi ang tumawag sa pulis matapos makita si Brian na sinasaktan si Gabby. Nang sitahin sila ng mga pulis, umiiyak si Gabby, habang si Brian naman ay napaka-kalmado. Ngunit sa halip na si Brian ang tanungin, si Gabby pa ang inisip nilang may kasalanan. Pinaghiwalay sila ng mga pulis sa magdamag. Si Gabby ang naiwan sa van at si Brian naman ay nasa hotel. Yes, tama ka ng rinig. Ang lalaki ang nasa hotel at ang babae ay nasa van. Ngunit dito ay hindi sila inaresto.
Kung dito pa lang naaksyonan na ng tama ang sitwasyon, maaring iba pa ang ending ng istoryang ito. Noong August 24, 2021, ito ang huling nakitang buhay pa si Gabby sa isang hotel sa Salt Lake City, Utah. August 25, 2021, nakipag-usap si Gabby sa kanyang ina, si Nicole Schmidt, at sinabing nasa Grand Teton National Park, Wyoming siya. August 30, 2021, natanggap ng kanyang ina ang isang text mula sa phone ni Gabby na nagsasabing, "No service in Yosemite." Pero alam ng kanyang pamilya na wala siyang planong pumunta roon. Pinaghinalaan nila si Brian ang nagpadala ng text upang pagtakpa ng isang bagay. September 1, 2021, nagbalik si Brian sa kanilang bahay sa Florida, sakay ng van ni Gabby. Pero nakakapagtaka ay wala si Gabby. Tumanggi siya makipag-usap sa mga pulis at agad na kumuha ng abogado. September 11, 2021, matapos ang 10 araw na pananahimik, iniulat ng pamilya ni Gabby ang kanyang pagkawala. Mabilis itong naging viral sa social media dahil na rin siguro sila ay vlogger na nagbunsod ng isang malawakang paghahanap. September 14, 2021, nawindang ang lahat nang si Brian naman ang nawala. Ayon sa kanyang pamilya, umalis si Brian upang mag-hiking sa Carlton Reserve, Florida, ngunit hindi na siya bumalik. Maraming nagsabing tinutulungan siya ng kanyang pamilya na tumakas. Itong video na inyong nakikita ay kuha sa bakuran ng mga laundry. Ang 2 tao sa video ay mga magulang ni Brian na tila may hinahanap at kumikilos na kahina-hinala. Nang nakita nila ang kamera, agad silang umalis. Noong September 19, 2021, sa isang malawakang paghahanap, natagpuan ang labi ni Gabby sa Grand Teton National Park, Wyoming. Ayon sa autopsy, siya ay pinuwersa sa leeg hanggang siya ay masawi at ang kanyang labi ay naroroon na sa loob ng 3 linggo bago ito matagpuan. Agad naman na naging suspect ang kanyang BF na si Brian na sa panahong iyon ay hindi pa nakikita. Ngunit di kalaunan noong October 20, 2021, matapos ang isang matinding paghahanap, natagpuan din ang mga labi ni Brian sa Carlton Reserve, Florida. Malapit dito natagpuan din ang kanyang backpack at isang notebook. November 23, 2021, ayon sa otoridad, voluntaryong tinapos ni Brian ang sarili sa pamamagitan ng isang armas. Sa notebook na nakita malapit sa kanyang mga labi, inamin ni Brian na siya ang tumapos sa kanyang girlfriend na si Gabby. Pero idiniit niyang ginawa niya ito bilang awa na sinasabing nasaktan si Gabby at nahihirapan na. Gayunpaman walang ebidensya na nagpapakita na nasaktan si Gabby bago siya pinaslang. At ang kanyang sinapit ay hindi tugma sa sinasabing awa. Dito nabunyag ang mga katotohanan na talagang nakapagpagulat sa lahat at mga detalye na talagang nakakaintriga. May mga tanong na bigla umangat. Katulad ng tinulungan nga ba si Brian ng kanyang pamilya para makatakas? 3 araw matapos mawala ni Gabby, nagcamping pa ang pamilya ni Brian kasama siya. Nang hanapin siya ng mga pulis, tumanggi silang makipagtulungan. Nung nagsimula silang sumama sa paghahanap kay Brian, agad nilang natagpuan kanyang mga labi sa loob lamang ng ilang oras kahit na matagal nang hinahanap ito ng FBI. Ang bodycam footage ng mga pulis ay maliwanag na nagpapakita ng biktima si Gabby pero nagawa pa rin ng mga pulis na baliktarin ang sitwasyon. Sa kabilang banda, pera ni Gabby ang ginamit ni Brian matapos ang kanyang pagkasawi. Gumamit si Brian ng debit card ni Gabby at nag-withdraw ng mahigit $1,000 o mahigit kumulang 56,000 pesos. Patunay na siya ang may kontrol sa kanyang mga gamit matapos siyang paslangin. Ngayon, paano nakatulong ang social media sa paglutas ng kaso ni Gabby Petito? Ang mga platform tulad ng TikTok, Twitter, Instagram at YouTube ay naging mahalagang kasangkapan sa pagpapalaganap ng impormasyon, pangangalap ng ebidensya at sa huli pagtukoy sa kinaroroonan ng labi ni Gabby. Narito kung paano naging susi ang social media sa paglutas ng kaso. Una, naging viral ang kaso na naglagay ng matinding presyon sa mga otoridad. Matapos iulat ang pagkawala ni Gabby noong September 11, 2021, ginamit ng kanyang pamilya ang social media upang ipakalat ang impormasyon. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimulang mag-trend ang hashtag #FindGabbyPetito at umani ito ng milyon-milyong shares. Maraming influencers at true crime enthusiasts ang nag-analisa ng bawat posibleng ebidensya. Mula sa huling mga post ni Gabby sa Instagram hanggang sa kanyang mga kinaroroonan.
Dahil sa napakalaking atensyon mula sa publiko, napilitan ng mga otoridad na kumilos ng mas mabilis at maglaan ng mas maraming resources sa investigasyon. Pangalawa, isang video ng travel vloggers ang nakatulong sa pagtukoy na kinaroroonan ni Gabby. Isa sa pinakamalaking breakthrough sa kaso ay nagmula sa isang YouTube vlogging couple. Habang nire-review nila ang kanilang dashcam footage noong August 27, napansin nilang nadaanan nila ang puting van ni Gabby na nakaparada sa isang liblib na bahagi ng Grand Teton National Park. In-upload nila ang kanilang nadiskubring footage sa YouTube at nang mapansin ito ng mga otoridad, agad nilang hinalughog ang lugar. 2 araw matapos ang pagbubunyag ng vloggers, natagpuan ang labi ni Gabby sa naturang lokasyon. Kung hindi dahil sa footage na ito, maaring hindi agad natagpuan ang labi ni Gabby. Pangatlo, mga TikTok users ang nag-follow sa kilos ni Brian Laundrie. Habang nawawala pa si Gabby, umuwi na mag-isa si Brian sa Florida at tumanggi makipag-usap sa mga pulis. Dahil dito naging aktibo ang mga netizens sa paghahanap ng posibleng impormasyon. Una, mga saksi. May ilang TikTok users na nagsasabing nakita nila si Brian na mag-isang naglalakad sa Wyoming bago ito nawala. Ang transaksyon sa bangko. May mga nagsuri sa kanyang posibleng paggamit ng debit card ni Gabby na kalaunan ay kinumpirma ng mga otoridad. Pangatlo, kakaibang kilos ng kanyang pamilya. Napansin ng publiko na tahimik ang mga magulang ni Brian na si Chris at Roberta, kaya't lumutang ang hinalang tinutulungan nila siyang magtago. Dahil sa pressure mula sa social media, mas pinalawak ng FBI ang paghahanap kay Brian na sa huli ay natagpuan ng wala na sa isang nature reserve sa Florida. Ika-4, ibinunyag ng social media ang kapalpakan ng pulisya sa paghawak ng DV. Nang ilabas sa social media ang bodycam footage ng insidente sa Moab, Utah noong August 12, marami ang nagalit sa naging aksyon ng pulisya. Sa video, kitang-kita si Gabby na umiiyak ng husto samantalang si Brian ay kalmado. Sa halip na makita ang mga senyales ng DV, inisip ng mga pulis na si Gabby ang agresibo. Maraming DV survivors ang nagpahayag ng opinyon sa social media na nagsabing mali ang naging paghahawak ng mga pulis sa insidente. Dahil dito nagkaroon ng pandaigdigang diskusyon tungkol sa paano dapat tugunan ng mga otoridad ang mga kaso ng DV. Marami ang naniniwala na kung mas naging maagap ang mga pulis, maaaring naisalba pa si Gabby. Ika-5, nabunyag ang liham na burn after reading. Noong 2023, muling lumutang sa social media ang isang liham mula sa ina ni Brian na si Roberta na natagpuan malapit sa labi ng kanyang anak. Ang sulat ay may pamagat na burn after reading at ito'y naglalaman ng mga nakakagulat na mga linya. Sabi dito, kung makukulong ka, magdadala ko ng cake na may nakatagong lagari. Kung kailangan mong magtago ng labi, dadalhan pa kita ng pala. Dahil sa galit ng publiko, napilitan ng mga otoridad na ilabas ang buong nilalaman ng liham. Marami ang nagsimulang maghinala na maaring tinulungan ng mga magulang ni Brian ang kanilang anak na makatakas. Nang tanungin ng ina tungkol sa liham noong 2023, sinabi ni Roberta sa isang pahayag na ito ay sinulat bago ang biyahe ni Brian at Gabby sa buong bansa at ang liham ay walang kaugnayan kay Gabby. Noong November 2024, isang hukom sa Utah ang nagbasura ng $50 million na kaso ng maling pagkasawi na isinampa ng mga magulang ni Gabby laban sa lungsod ng Moab na nag-aakusa na nabigo ang pulis na protektahan ang kanilang anak. Sa bagong Netflix docu-series nitong 2025 na tungkol kay Gabby Petito, ipinakita dito ang mga pananaw ng 2 bagong karakter. Una, ang matalik na kaibigan ni Brian na si Rose at ang ex ni Gabby na si Jackson. Matapos lumabas ang dokumentaryo, maraming netizens ang naglabas ng kanilang opinyon sa social media. Ang ilan ay nagtataka kung bakit siya naroroon sa dokumentaryo at iniisip na baka may alam siya na hindi niya kayang sabihin. Napansin din ng mga manonood na habang nagsasalita si Rose, tila may kakaibang aura siya, tila malamig at madilim, na nagbigay ng hindi komportableng pakiramdam sa mga nanonood. Samantala lumabas sa live video ang mga magulang ni Gabby upang ipagtanggol si Rose. Sinasabing mabuting tao siya at dapat nang tigilan ng mga negatibong komento laban sa kanya. Sa kabilang banda, itinampok din ng dating kasintahan ni Gabby na si Jackson na kanyang kinausap bago siya mawala. Ibinunyag ni Jackson na mag-iisang taon din silang naging magkasintahan bago makarelasyon ni Gabby si Brian. Ayon sa kanya, lumapit si Gabby sa kanya upang ipahayag ang kanyang kalungkutan sa kasalukuyang relasyon. Nagsimula ito matapos mahuli si Gab at Brian ng mga pulis.
Sinabi rin ni Jackson na madalas silang mag-text at mag-usap sa cellphone tungkol sa malungkot na relasyon ni Gabby kay Brian. Ibinunyag din niya na may plano si Gabby na iwan si Brian, ngunit hindi niya alam kung paano at kailan ito gagawin. Paliwanag ni Jackson, sa tingin ko hindi niya sigurado kung ano ang kayang gawin ni Brian. Gusto niyang makaalis pero hindi niya alam kung paano. Ang paglapit niya sa akin ay isang senyales na baka pakiramdam niya ay ligtas siya makipag-usap sa akin. O baka ako lang ang taong naisip niya makakaunawa sa kanya. Makalipas ang ilang araw mula sa kanilang pag-uusap, muli siyang kinontak ni Gabby habang sila ay nasa bayan ni Jackson. Sinabi nitong nakadanas siya ng food poisoning mula sa isang restaurant. Sinubukan tawagan ni Gabby si Jackson noon, ngunit hindi sinagot ng lalaki ang tawag dahil sa trabaho niya. Sa parehong araw ding iyon ay nawala na si Gabby. Isipin mo ang bigat ng guilt na dala ni Jackson. Ang hindi niya pagsagot sa tawag ng kanyang dating kasintahan ay maaring bumagabag sa kanya ng habang buhay. Ngunit may mga netizens na nagtaka rito at merong pang nagsabi na baka ito ang dahilan kung bakit pinaslang ni Brian si Gabby. Bagaman hindi nabigyan ng hustisya ang pagkasawi ni Gabby, ay nagbukas naman ito ng pinto para sa iba pang issue na kailangang solusyonan. Tunay ngang trahedya ni Gabby ay nag-iisang malawakang kampanya laban sa DV. Sa tulong ng social media, mas maraming kaso ng pang-aabuso ang naiulat at nabigyan ng hustisya. Dahil din sa kanyang kaso, maraming pulis ang kinastigo sa maling paghawak ng mga sitwasyon ng karahasan sa relasyon. Itinatag naman ng kanyang pamilya ang Gabby Petito Foundation na naglalayong tumulong sa ibang biktima ng pang-aabuso at sa mga nawawalang tao. Hindi talaga nasusukat ang tunay na pagmamahal sa dami ng sweet posts sa social media. Minsan sa likod ng mga matatamis na salita at perpektong larawan, may mga lihim na sugat na kahit anong tago ay kusa pa ring lilitaw. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!